nagbigay ng opinion ang batikang boxing analyst na si Attorney Ed Tolentino matapos ang opisyal na pag-aanunsyo kamakailan ng MP Promotions na magaganap sa Trilla in Manila 2-fight card ngayong Oktubre. Para sa detalye, narito ang report ni Paulo Salamatin. Isa sa mga mainit na usapin ngayon sa mundo ng boxing sa Pilipinas, ang kamakailan lamang na nilabas ng MP Promotions na fight card ng magaganap na 50th anniversary ng Trilla in Manila ngayong Oktubre sa Smart Araneta Coliseum. Ito'y bilang paggunita sa isa sa may tuturing na pinakamakasaysayan at greatest fight sa mundo ng boxing, ang tapatan ng dalawang bantog na heavyweight boxers na sina Muhammad Ali at Joe Frazier noong 1975. At ngayong taon, tampok sa magaganap na Trilla in Manila 50th anniversary, ang Pinoy World Champion na si Melvin Jerusalem na nakadakdang itaya ang kanyang kampyonato sa prestiyosong event ngayong Oktubre. Makikitaan din ang aksyon dito ang ilang mga Pinoy boxing prospect na sina Weljon Mindoro, Marlon Tapales, boxing Olympian Yumir Marshall, Carlames Martin at marami pang iba. Pero sa panayam ng PTV Sports, ibinahagi ni veteran boxing analyst Attorney Ed Tolentino na bagamat kabilang ang apo ni Muhammad Ali na si Nico Ali Walsh sa fight card ng Trilla in Manila 2, ay nakukulangan pa rin umano ito sa hanay ng mga boksingerong itatampok sa tinaguriang Mecca of Philippine Sports. Yung kanyang apo, but like I said, the guy is not even established as a fighter yet. He is coming here because of the bloodline, because it traces back to Muhammad Ali. It's a sentimental trip, sabi nga po, it's a sentimental name, but he is not established yet as a fighter. At hindi pa, no? Pero sabi nga po natin, magandang oportunidad dito. It's just to commemorate the event. Pero kulang sa marquee fighters. Aminin natin, mahirap itap yung Ali tsaka Frazier. If you want to top that, mag-hold ka ng heavyweight title fight dito. We don't have the money for that. We do not have the money for that. So we have to make do with what we have, and do take note, medyo hush-hush itong card na ito. Kailangan i-assemble na agad. Setyembre na po ngayon. So, kulang sa oras para mag-assemble talagang malaking card. Kung ano yung nandyan, kung sino available, yun na ang kanilang isasalang para sa celebration ng 50th anniversary ng Trilla in Manila. Dagdag pa ni Tolentino na mahalagang isa-isip umano ng mga Filipino boxing fans na isa itong event sa paggunita ng isa sa makasaysayang boxing fight sa mundo ng boxing na ginanap mismo sa ating bansa. At hindi ito isang event lamang upang higitan ang laban ng Ali versus Frazier noong 1975. Kung iniisip niyo po, ito ay Trilla in Manila Part 2, hindi po, malayo po. Hindi po yun ang ating kailangang expectations. I-honor lang natin yung event na ito. Hindi natin po i-duplicate. Magkaiba po yun. Magkaiba. We will just honor. This is just to honor the Trilla in Manila. We're not saying that it will duplicate. No way will it duplicate. Sapagkat yung fighters involved, malayo-malayo po mga kaibigan. But we just have to honor. We just have to bend back a little to honor a piece of boxing history in the Philippines, yung Trilla in Manila. Yun lamang po ang hangarin ng card na ito. Sa kabila nito, isang magandang hakbang ito mula sa inisyatiba ng nag-iisang pambansang kamao na si Manny Pacquiao upang palakasin pa ang boxing sa Pilipinas, kung saan pinagsama-sama sa iisang card ang mga pinakamagagaling na boksingero sa bansa para sa isang makasaysayang event ng taon. Well, sana suportahan po natin ang card na ito. Isipin na lang po natin na maaaring hindi ito mapapantayan. Hindi niya kayang pantayan yung original Trilla in Manila. Ibang klase, ibang level po yun. Pero the bottom line here is that Manny Pacquiao is taking the time available. He's going to be investing real money here to promote Philippine boxing. And Philippine boxing admittedly has not been the same since Manny Pacquiao went into semi-retirement. Bumalik siya, pero alam natin, bilang na rin ang araw ni Pacquiao as an active fighter. So he's trying to make a push for Philippine boxing. Sana supportahan po natin sapagkat it's very rare na makikita natin halos lahat ng sopangalan yung pamilya na pangalan niya sa Philippine boxing. Kahit pa paano, malalagay sila sa isang card, makikita natin lahat sila, hindi sila watak-watak, they're in the same card. Hindi ba ang ganda nun?
Inaasahan ng Manny Pacquiao's blow-by-blow Thrilla in Manila 50th anniversary na buo ang suporta ng mga Pinoy boxing fans kabilang ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na October 29 sa Smart Araneta Coliseum. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino para sa Bagong Pilipinas.